huling linggo bago dumating ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay hindi natin iniatin sa ulimantungan si Leonida. Bahagi yun na kung saan ay tayo ay tulad na ipinamanig sa banal na kasulatan, nakita natin yung kahalagahan ng alin nung salitang Emmanuel, ang Diyos na sumama sa atin. So pasapaan niya yan ay pinahayag ni Jesus. Bahagi yun tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan ni Maria, ni Jose, ay kanilang ginampanan ang kanilang tungkulin upang magkaroon ng kaganapan na ang Diyos ay maging tao at niligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya nga bahagi yun na nawang matularan din natin ang pagkilos na ipinamanig ni San Jose sang-ayon sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. So, bagaman sabi nga natin, yung langit, ang langit ay hindi nagsisimula sa oras ng ating kamatayan. Ang langit ay nagsisimula sa oras na tinanggap natin sa Jesus sa banal na sakramento ng binyag. Isang biyaya na nais niya pakinabangan natin. Kaya ipinagdiriwang natin ang kanyang pagkanari dito. At kinakailangan rin panatilihin natin tulad na ipinamanig yung ang Diyos na sumasahay. Kaya napakahalaga yung ginagampanan ng mga sakramento. Sakramento ng kumpil. Kaya ang tawag natin ay confirmation. Pagkatalaga ng sarili. Sakramento ng kumpisan. Kung tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran. Sa lalong-lalo na rin sa mga panahon na kung saan ay yung kakiman yung pagkapahin ng laki sa mga may sakit. So, sa mga panahon na tayo ay magkaroon ng karamdaman, lalong-lalo na kapag sa gitna na rin ng ating katandaan, huwag tayong matakot na magpatawag ng pari para mapahiran tayo ng Santo Odio. Bakit? Sapagkat yun ay isang maliwanag na pagkilala ng pagkananin nito na Jesus. Kaya yung iba kasi natatakot na magpatawag ng pari, mamamatay daw kapag nagpatawag ng pari. Well, gawa ng karanasan na kailan na naman magpapatawag ng pari kapag naghihingalo na. Ay kapag ka nagpatawag ng pari naghihingalo na, automatic yun, pag-aalis ng pari, mamamatay na yung tao. No? Pero kung nagpatawag ka na mas maaga, ay mas maaari pang hindi ka agad mamamatay. Pero isa naman kasiguraduhan, magpatawag man kayo ng pari o hindi, no? Darating ang kamatayan. Ano yung may bibigay na biyaya kapag kayo nagpatawag ng pari sa gitna ng inyong karamdaman? No? Sabi nga ho natin, no? Yung kasama na rin yung hindi na makasimba pag-araw ng linggo, gawa ng kanilang katandaan, hindi na makabangon sa kanilang higaan, o pwede rin naman na makabangon sa kanilang higaan pero madaling mahilo, hindi mo na pwedeng iwanan sa daan, baka matumba, yung hindi na nakatatayo ng matagal na panahon, hindi na pwedeng makasabay sa pagsisimba sa simbahan. Sino pa? Kahit na hindi pa matanda, pero yung tinawag na sinabihan na ng
sino pa rin yung pwede? Yung mga nag-undergo ng mga masasela na maintenance. Katulad doon yung bawa na ng nagda-dialysis. No? Kasi mga critical yan. No? Yung mga nagkikemo, no? Chemotherapy, either oral or physical. No? Bahagi yun na kung saan yung nakita ko natin. No? Pwede na rin nung magpapahid ng Santo Odio. No? Sabi mo, ano yung may ibibigay na biyaya ng pag-Diyos? Sinasabi natin, sumasaatin ng Diyos, ay magkaroon tayo ng kamiyakan, no? Kasi nga, bahagi rin dito na yung mga pinapahira natin ng Santo Odio, ay, siyempre, minsan nila para doon sa TV o sa cellphone, no? Kung wala kayong sakit, magsimba kayo ng personal. Baka kayo magkasakit. Kasi yung isa lamang sa cellphone, ay uso lang mo yan ng panahon ng pandemya. Wala na ho yung pandemya. Pero dinayo ng simbahan yung mga misa sa TV, sa radyo, sa cellphone. Yan ay po lamang yung para sa mga sakit. At pagkatapos nun, ano yun? Bibigyan sila ng komunyon ng mga lay ministers of Holy Communion, no? Para makompleto yung kanilang misa. No? Kasi pag sinabi natin nag-misa, hindi lamang salita ng Diyos, pati yung kanyang katawan at dugo na pinaniwalaan natin, maliwanag na yun ang presensya ng Diyos. Nandun siya sa kanyang salita at sa anyo ng tinapay na tinatanggap natin kapag tayo ay nagpupunod. Ano? So ano ba ang bahagi yun na kung saan nakita natin? Ano? Na kapanatagan natin kapag sa oras ng aming kamatayan, kahit nawawo yung sabi ko rin natin siguro doon sa mga hindi wala namang may sakit, pag-umpisa tayo kahit sa panahon ng Adviento at na Quaresma, baka hindi sabihin natin na wala naman tayong malaking kasalanan, ay mag-umpisa tayo sa panahon na yan. Bakit? Kasi pagpapatunay yun na alin, pagkilala na alin na pinanatili namin malinis ang ating kalooban. Well, of course, kapag tayo lumabag sa aling mag-utos ng Diyos, no? Ay mag-umpisa sa lalong madaling panahon. No? Pero ano yung panyaya na ibinibigay ng Diyos? Kung sakali mang dumating ang kamatayan, hindi natin kasi alam na kuminsan sabi nga sa banal na kasulatan ay parang magnanakaw. No? Hindi natin kagad mamamalang alin. Sigurado alin. Hindi na yan pupunta sa impyerno. Bakit? Nakahingi na ng tawad eh. Nakahingi na ng tawad. At isa ko sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating yung grasya ng sakramento ng kumpisal. Kapag ikinumpisal niyo yung inyong kasalanan sa hari, pinatawad niyo ng Diyos. Kaya, hindi na kayo pupunta sa impyerno. Ang tanong na lamang ay, saan kayo pupunta? Diretso pa kayo sa langit? Mayroon pa tayo isa. Siguradong pupunta na sa langit. Kasi wala namang ibang pupuntahan. Dalawa lang yun. Langit at yung impyerno. Pero yung mga pupunta sa langit, may station area. Ang tawag namin ay purgatorio. Bakit mayroong purgatorio? To render the requirements of justice. Para ibigay ang hinihingi ng katarungan. Kayo may papayag na yung mga sangkot na yan sa flood control project o sa anumang uri ng korupsyon ay pagkatapos nilang mangulimbang, mangumpisa lang sila, pagkatapos sabihin nila, sige, pwede ka na pumunta sa langit.
na hindi nila binabalik yung kanilang kinuha? Papayagan ba yun ng Diyos na hindi nila ibibigay yung hinihingi na katarungan? Hindi. No? At kung talagang ikaw ay talagang sumasayo ang Diyos, mahiya ka, no? Na hindi mo ibigay yung hinihingi ng katarungan. At maliwanag ko sa banal na kasulatan ng alin na tayo magre-render ng justice 4 times the amount. O halimbawa, may inapi ka o ginapi ka, kapag hindi mo yan naibigay yung hinihingi ng katarungan, hindi na bubuhay sa purgatory mo pagbabayaran yan. Kaya nga kung isang sinasabi na iba na paano kinakailangan makaganti ako, huwag kayong mag-alala. Hindi yung kinakailangan kumanti. Ang purgatorio ang maniningil yan. Binalangya kayo, huwag kayong mag-alala. No? Yung nagwalang na sa inyo, sigurado niyong pagbabayaran yun saan? Sa purgatorio. Kaya hindi yun na kinakailangan gantihan yung mga tao gumawa sa inyo ng masama. Kaya yun yung katarungan ng Diyos. So kaya po, bahagi mo ng Panginoon. Pero yun na yun. Sigurado pupunta ka na sa langit. Kaya lamang, may station. May holding station. Bakit? To render the requirements of justice. So si Leonida, hindi naman natin alam, hindi naman niya congressman, hindi naman yan contractor, pero hindi natin alam kung naibigay niya ba yung hinihingi ng katarungan. Pero sigurado, hindi na pumunta sa impyerno yan. Nakapangumpisa na yan. So yun yung kapanatagan ng kalooban, yung pagkapahit ng langis, na para doon sa may sakit at para doon sa kanyang mahal sa buhay. Bahagi yun na kung saan ay mapagtibay natin. Pero pinagdadasal ka rin natin siya at baka hindi natin alam. Kung sakali may mga pagkataong hindi niya pa naibibigay yung hinihingi ng katarungan na nagawa niya nung siya nabubuhay sa daigdig na ito. Tutulungan natin siya na yun ay mabigyan ng katarungan sa pamagitan ng ating mga panalangin, kawang-gawa, pagsasakripisyo, iaalay natin. Kahit na yung paglalakad yung patungo sa sementeryo, ay iaalay ninyo, o ano mang ginagawa ninyo, bahagi nyo na kung saan yung makita mo natin na bakit pagkilala na alin na ang Diyos ay sumasa atin.